Ang Memphis Grizzlies ay pag-aari ang isang legit franchise superstar mula sa kanilang kamay na si Ja Morant. Siya ay mas naging mahusay mga kaibigan sa bawat seasong nagdaan sa kanyang NBA career at sa taong ito, siya ay nag-emerge bilang isang legitimate MVP candidate. At sa ngayon, ang kanyang numerong naiproduce, itong si Ja Morant mga kaibigan ay nakapag-put up kasama ang numerong nagawa nitong ni LeBron James noong 2009 at 2010 season. Sa panahong itong si LeBron James ay naipanalo ang second MVP award. Itong si Ja Morant ay napabilang na nga ngayon sa MVP conversation na mayroong 27.6 points per game, 6.7 rebounds per game, 7.9 assists per game na mayroong .739 win percentage. At ang stats na ito ay nagresulta mga kaibigan sa .739 win percentage. Tanging isang ibang manlalaro lamang sa NBA mga kaibigan ang nakapag-put up ng ganitong average na nagkaroon ng .700 win percentage record. Ito nga ay itong si LeBron sa kanyang 2010 MVP season. Ang numerong ito nitong ni Ja Morant ay kasama na rin ang 1.2 steals habang ang kanyang shooting ay nasa 45.7% mula sa field na mayroong 34.7% mula sa 3-point area. Siya ay nagtungo sa free throw line ng siyam na beses sa bawat laban at na-knockdown ang 73.8%. Bilang karagdagan sa numerong ito mga kaibigan, itong si Ja Morant ay pinangunahan ang Grizzlies sa kanilang 19-9 win-loss record. At sila nga ngayon ay kasalukuyang nakaupo sa first place sa Western Conference standings matapos nga nilang nilagpasan ang New Orleans Pelicans. Itong si Ja Morant ay naglaro sa buong 23 games para sa Grizzlies sa seasong ito at pinangunahan ang 17 wins na siyang nagbigay para sa team ng 73.9% winning percentage sa panahong siya ay nag-suit up. Kung ikukumpara mga kaibigan, ito ay kahanga-hanga kung pagbabasihan ang sukat nitong ni Ja Morant na nakatayo lamang bilang isang 6'2" habang si LeBron James ay nakatayo mga kaibigan bilang isang 6'8" or 6'9". Itong si LeBron James ay naglaro rin ng 76 total games para sa Cleveland Cavaliers during noong 2009 at 2010 season at ang Cleveland Cavaliers ay naipanalo ang 60 mula sa buong laban na iyon at nagdala para sa team sa 78.9% winning percentage sa panahong itong si LeBron ay naglalaro. Noong huling season, itong si Ja Morant ay unang pinangalanan bilang isang all-star team mga kaibigan. At ito ay ligtas sabihin na magagawa rin niya ang kanyang pangalawang appearance sa seasong ito. At wala ring nakakaalam na ito'y nakadepende kung saan nga ba babagsak or magtatapos ang Grizzlies na siyang makakapag-uwi na rin kay Ja Morant mga kaibigan ng extra success. Speaking of Memphis Grizzlies, ang 2022 Western Conference Semifinals sa pagitan ng Golden State Warriors at Memphis Grizzlies ay nagtapos lamang sa 6 games. Kahit na ang series na ito ay nagtapos na 7 buwan na ang nakalipas, ang alitan mga kaibigan ay nananatili pa rin. Sa panahong ang Grizzlies star na si Dillon Brooks ay napagtanungan mga kaibigan patungkol sa absence nitong ni Stephen Curry mula sa team's upcoming Christmas Day rematch na gaganapin sa Chase Center. Ginawa nga nitong malinaw mga kaibigan na siya pa rin ay naaalala ang mga iilang trash talk na kanyang natanggap mga kaibigan mula sa Golden State Warriors. Naayon pa nga sa detalye mga kaibigan, sinabi nitong ni Brooks na siya nga raw ay naiinis sa pangyayari dahil gusto nga raw niyang maglaro itong si Stephen Curry sa matchup na ito, na kung saan siya pa nga ngayon mga kaibigan ay nagpaparecover sa shoulder injury. Ngunit patuloy pa nitong ni Dillon Brooks, hindi na nga raw iyon mahalaga dahil andito pa rin naman itong si Klay Thompson bilang isang player noon ang nagkaroon ng mas malaking atraso dito kay Dillon Brooks. Naayon pa nga sa kanya mga kaibigan, mas gusto nga raw niya ngayon ang matchup na ito na wala itong si Stephen Curry dahil itong si Klay Thompson nga raw ay ang nagsalita sa halos trash talking sa series bago pa man sila natalo. Itong si Brooks rin mga kaibigan ay gumawa ng headlines during sa West Semifinals sa panahong ang Warriors head coach ay sinabing binasag nga nitong ni Dillon Brooks ang code.
Ito nga ay ang naging resulta mga kaibigan. Sa panahong itong si Dillon Brooks ay natanggap ang flagrant 2 foul bilang isang violation na nagawa nito kay Gary Payton II. At kung babalikan, ito nga ang naging dahilan mga kaibigan para sa pinsalang natamo ng former guard mula sa kanyang siko. At sa panahong itong si Brooks ay naibod ng Warriors home crowd mga kaibigan sa Game 4 matapos nga nitong natanggap ang 1-game suspension para sa isang foul. Itong si Thompson matapos ang contest mga kaibigan ay nagsalitang good job Dub Nation sa interview. Ngunit ang mga bagay ay hindi pa nga nagtapos mga kaibigan dahil during sa series sa decisive Game 6, itong si Brooks ay nakatanggap muli ng flagrant 1 foul para sa pagtulak nito kay Stephen Curry mula sa likuran. Ang ginawa nitong ni Klay Thompson ay agad nga nitong dinipensahan mga kaibigan ang kanyang Splash Brothers. At dito'y nangyari ang pagkakataon mga kaibigan na nag-face to face itong si Dillon Brooks at Klay Thompson pagkatapos ng foul. Ito ay ligtas sabihin mga kaibigan na ang mga bagay ay mas tumitindi na nga ngayon. At sa panahong itong si Brooks ay sinabi matapos ang series mga kaibigan na ang Grizzlies ay gaganti sa Warriors. Itong si Thompson mula sa kanyang sarili ay patuloy pa rin nagsalita ng iilang trash talk patungo sa Grizzlies sa panahong na ipanalo na ng Warriors mga kaibigan ang 2022 championship kasama ang isang tira patungo sa Memphis big man na si Jaren Jackson Jr. na ayon pa nga kay Klay Thompson, strength in numbers is alive and well. Ito nga ang kanyang sinabi sa mga reporters matapos ang pagkapanalo. Sabay sabing meron nga rong isang player mula sa Grizzlies ang nag-tweet ng strength in numbers matapos nga silang tinalo sa regular season. At itong araw ay nagdala ng napakalaking inis para kay Klay Thompson. Isang bagay na hindi nga raw makapaghintay itong si Klay na i-retweet ang pangyayaring ito. Napakaraming salita mga kaibigan ang nagpalitan simula noon. Kasama na nga rin dito ang Grizzlies phenom na si Ja Morant laban sa Warriors veteran na si Draymond Green na kung saan dito'y pinag-usapan nga nila ang West Semifinals Christmas rematch na gaganapin nga sa buwang ito. At habang ang lahat ng back and forth na pangyayaring ito ay mas naging mainit mga kaibigan para kay Brooks ngayon, siya ay handang-handang makaharap itong si Klay Thompson at ang lahat sa Golden State Warriors muli na kung saan patuloy pa nitong ni Dillon Brooks. Gusto nga raw niyang ipakita kung anong klaseng depensa mayroon siya ngayon at gusto nga niyang ipaalam sa lahat na itong araw ay ang next man up. Kaya kung sino man ang mga tao na maglalaro para sa Warriors lineup at kung sino man ang aapak sa floor, siyang araw ay handang-handang magtungo at handang-handang maglaro. Patuloy pa ni Brooks, hindi lamang niya tinatanaw ang isang tao dahil tinitignan rin niya ang lahat, ang tatlo or at least 4 na tao na potensyal nga niyang mababantayan. Sabay ang pag-asa mga kaibigan na itong si Stephen Curry ay tuluyang magiging malusog. Ang Dub Nation ay ganap na nga ngayong inaasahan ang magandang laban mga kaibigan sa pagitan sa dalawang 2 Western Conference teams na ito. Ngunit kung pag-uusapan lamang ang postseason memories, ang matchup na ito mga kaibigan ay kaabang-abang pa rin kahit na hindi maglalaro itong si Stephen Curry. Anong masasabi nyo rito mga kaibigan?